Pero paano talaga kayo nagbati uli? Nag-replacement siya. Siyempre hindi. Parang nagkaroon naman ako ng soft spot kay Mayor Atienza. Kasi nga si Kim, sa gitna ng gulo noon, talagang siya talaga yung... Lolit, baka raw pwedeng lumipat ka ron para may si Mayor. Kasi hindi siya makalipat. Ay, dito na sila. Oo nga, baliktad na. Hindi ako mag-iingay. Sige. Lipat kayo dito, no? Hindi, segue na lang doon. Kasi paano kayo naging close ni Mayor, tapos diretso kami sa kanya. Hindi. Ayun. Mula noon. Tuloy-tuloy na yun. Magkaibigan kami. Microphone na lang. Nakita niya tama yung proceedings, fair, tama yung paalala ni Kim, huwag yung aapiin si Nanay Lolit, ha? Asahan mo, Kim. Assure her that I will protect her interests, her rights. Na-touch ka naman siyempre. Oo! Lalo na nga, bilang mo si Kim talaga nag-escort sa akin doon sa lihim na daanan doon sa City Hall. Kasi dami-dami taong mga babatuhin daw ako. Oo, diba? Kaya si Kim yung, dito na lang tayo chuchu. Talagang doon sa palihim na hindi ko natatakot pa ako, ha? Kasi ang dami-dami namang tao nun talaga. Ang bata pa. Init na init, galit na galit kay Lolit. Mayor, huwag mo proteksyonan niya. Kaya mo sa amin, kami na bahala dyan. Kainis. Kinikuwento ko sa kanya, imagine, tinawag ako ng kardinal. Pinatawa? In the middle of the night. Sabi ko, pupunta ko bukas. Kaya, during the day, takbo ko sa palasyo. Sabi ko, ano problema? Si Bishop Sok ang sumalubong sa akin. Gusto kang makausap ni Cardinal. Cardinal Sin. Sin. Oo, Cardinal Sin pa nun. Sabi ko, kasabi mo lang, andito ako. Pumasok, meron mo ba si Cardinal na? Dilo. May problema. Halika. Totoo ba yung ginawa ni Lolit sa akin? Nakarami kayo. Totoo ba yung ginawa ni Lolit? Sabi ko, Cardinal, iniimbisiga ko pa. I will report to you my findings. Pero hindi ko totoo dahil may nangyari. Tingnan natin ang intention ng lahat. So after the investigation, tumakbo ako kay Cardinal. Sabi ko, Cardinal, we have already proven guilty beyond doubt. Pero doon na nag-start yun, yung parang niya Tita Lolit. Yung friendship na yun, doon na rin halos nagsimula. So parang 40 years na rin. 30? Ay, 94 pala. 30 years na rin. That started our friendship. Nakilala ko si Lolit Solis. Ba'y napakagaling ng tao nito. Bihira yung magaling na tao eh. Alam mo ang tao ngayon, di ba? Sabi ko kay Kim, salamat. Dahil sa'yo, nakilala ko si Lolit Solis. Si Kim kasi, napaka-mabuting kaibigan. Nung nag-iimbestiga kami, tumatawag yun sa middle of the meeting. Dad, kumusta takbo? Kapag kalala, sinabi ko sa'yo, ako nang mahala kay Lolit. Hindi, masama ang plano ng mga ibang tao dyan. Hindi pwede yan. Wala naman. Mayor, sa tagal niyo sa politika, nakita niyo iba-ibang tao. Ano yung parang natutunan mo all these years sa pakikisama sa mga tao, yung kampihan, mga... Kailangan tayong mga Pilipino, matuto tayo. Binigyan na tayo ng grasya ng Diyos. Nagkaroon tayo ng pagbabago at walang karahasan. Pag hindi tayo nag-iingat, magpapatuloy itong paghina ng pundasyon ng ating demokrasya. Yung nakikita ko ngayon, nalulungkot ako. At the same time, tumitibay yung aking determinasyon. Kailangan makasali uli kami sa Kongreso. Buhay party list must join
the congressional proceedings today. Otherwise, naliligaw na ang kongreso natin eh. Ewan ko kung napupunan nyo. Meron ba kayo napupunan benepisyo galing sa gobyerno ngayon? O napapanood lamang ninyo parang meron tayong everyday soap opera on television. Parang ang trabaho nila mag-imbestiga. Hindi. Ang kongreso gagawa ng batas. Papaalala ko sa kanila yun. After the elections, we will proceed and remind members of Congress, you are all lawmakers. You are not investigators. If you want to be an investigator, join the FBI. Join the police. Join the Department of Justice. Maraming departamento na may kinalaman sa investigasyon. Ako, I feel I am going to be 100% lawmaking. Hindi ako papayag din sa mga investigasyon. Waste of time. Wala naman silang mapapatunayan. Meron mo na kayong alam na ipakulong na mga congressman? So far parang wala na. Eh nung panahon pa yun, investigasyon. So it's really nothing but a sideshow which occupies national attention and government resources that will not amount to much. Buhay Party List will take a very, very strong position on that. They'll go back to lawmaking, which will mean a better life for the people. Like for instance, ang kuryente natin, pataas ng presyo. Ang tubig, pataas ng presyo. Isa sa mga commitment ng Buhay Party List, we will look into that. Yung tubig na galing sa kamay ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, bakit mahal na mahal din sa Pilipinas? Why? Ginagastos mo nila sa kanilang mga investigasyon. We will propose that water should be free to the people because it's a God-given resource. Ang tubig ay galing sa palad ng Panginoon Diyos. Hindi galing yan sa mga may super yaman na may-ari ng mga konsesyon. Ninegosyo na. Hindi pwedeng negosyan. Dapat yan, libre yan. Meron na akong kakampi sa Senado. He will file the same bill. Manny Pacquiao believes the same thing. Water should be free Okay. for the people. So we will have a Senate version and a congressional version. Commitment namin. Mayor, parang kayo ni Nay Lolit, talagang matagal ang friendship niyo, may loyalty. At saka isang kumbaga ugali ng mga Pilipino, yung pagtanaw ng utang na loob. Ano yung insights mo doon? Ako'y natutuwa. Nakilala ko si Lolit Solit. Sikat na sikat yan. Kaya nakikiusap siya sa akin ng Kim. Sabi ko, di ba kailangan pakiusap? Tutulungan ko yan. Ay, ako naman ay natutuwa. Tinulungan ko dahil nakilala ko pagkatao. One of our best show people. Ang dami mo rin natulungan all these years. Kumbaga, naging mentor ka nga nila sa politics, sa ano. Marami. Kung ano po masasabi nyo ngayon sa politika sa Maynila ngayon, parang medyo marami o masalimot yata ang mayoralty race ngayon. Hindi naman. Simple. Nakikita ko, mananalo sigurado. Ay, nagde-declare. Si Isko Moreno. Kasi malaki naman ang labang niya. Ang laki-laki. Based on survey. Lahat ng survey na nakita ko, 80-85%. Isko Moreno. So, hindi yung incumbent. Yung incumbent at saka Ang ano po niya, di ba, tama ba? Anak niya po ba yung kanyang Vice. vice mayor? at kung suswertihin yung kanyang vice mayor na anak ko, Chichi, she will make a good wife. I can assure you. Because she was a good daughter. Pero ano po sabi niyo dun sa incumbent ngayon, like si Mayora Kani, hindi po ba kayo satisfied katulad ng, ay naningiti si... Ang masasabi ko sa kanya, Ano yung taga Manila? may you be able to take it properly because I'm
tried reminding you, you did not listen to me. I tried guiding you, you did not listen to me. Now you're about to suffer the consequences of your action. Pero ano kung masasabi nila? Kasi sinasabi nila na parang may word si Yorme kay Mayora Hani na hindi na siya tatakbo or something. Yung sinabi, pag kayo matagal na kayo sa politika, maintindihan nyo. Wala naman yun sa politics. Pag nanalo ka na, naniwala ka dyan, maniwala ka na doon sa nagtitindig ka ng taho. Kung maganda sana pamumuno niya sa Manila, pwede pag-usapan. Kaso tanong niyo taga Manila, maganda ba? Malinis ba? Maliwanag ba yung Manila? Diba? Tinausap si Hani bago magkampanya. Sabi ko, isipin mo po din. Malaki ang expectation ng mga tao sa'yo, hindi ka naganda. Yan din, naganda ako dito. Hindi yun ang naririnig ko eh. Pag-pumunta ako ng mga barangay, palooban, marami silang reklamo. You did not do your own work. So you don't need to fight the score. He was the one who made you mayor. Remember, don't forget that. Now that he wants to go back to his position, bigay mo. Kaya sabihin mo sa kanya, pag ayaw mo na, ako naman ulit. Lalaputon yung aking panunungkulan. Yun ang tamang reaction. One step backwards, two steps forward. Hindi yung kailangan labanan ko yan. Hindi kailangan. Maggagastos ka na malaki. Magpapakapagod ka. And I also care for you because you have been a very, very service-oriented mayor. But not many people accept that. They look at you and they ask the question, she did not do her move. No, I did. Tito, I did. Whether you did or not, huwag ka na lang tumakbo. I want to save you from a very sad experience. Pero nag-file na siya, di ba? Sir? At the time, di ba? At the time. Kala ko today. I'm talking about 5 months ago. Kasi nausap ko rin si Isko. When you talk to her. Sabi ko, Isko, baka pwede mo kayo maglaban ni Hani. Kaya kung hindi na siya tanong mo, magkakampi kami all the way. Pwede ba ang mga ako bibigay mo ulit naman sa kanya? Oo, nasa pag-uusap yun. Magkaibigan naman kami. Kaya tingin ko medyo naging masyadong mapuso. Hani. Pero si Kung naganda siya, malalaman ko yun. Hindi ko siya kakausapin pagkatuloy. Kung handa. Sa Isko, ano masasabi mo sa laban? Sa laban nila, Sam Isko, Sam Berzosa, and Mr. Andres. Sam Berzosa. Hindi, si Wala Sam namang naman. laban yun. Walang laban. Walang laban. 1:1. Ayaw ko kay Sam. Gusto ko muna kung siya. Oo nga. Kumbaga mag-start. Pero Pakilala ka sa Manila. Ay nakikilala ka. Sam Spam Berzosa. Panes-spam ang pinamimigay. Si Limon. Pakilala ka na service-oriented na. Pinapayo. Kung magalit siya, bahala ka na. Pero sabi po nila, minsan pagdating ng eleksyon mismo, may mga surprises. Minsan, Alam mo yun, I'm practical enough to consider that. But I tell you, Isko is a very good politician. Very good. Tanangin mo ako paano ko alam. Ako rin na nag-training siya. Talaga po. Pero, Kung bakit po nung tumakbo si Mayor Isko na presidente, hindi po siya ang sinuportahan? Tumakbo si Manny Pacquiao eh. Sinabi ko naman sa kanya yan. Sabi ko, Isko, ikaw first term mayor. Ano yan term mo? Tapusin mo yan. Hinog na hinog ka after 9 years. Bakit? Dahil gusto kita tulungan pero hindi kita matutulungan. Tatakbo yung aking
tinutulungan. You know, Manny Pacquiao. I tell you, and I still say now, if Manny Pacquiao had won, we will all be very, very smiling today. So hindi po Because circus sana then ngayon. we would have found the right leader. Ang kailangan na lang ng Pilipinas leader. Binigyan na sa atin ng Panginoon lahat. Sabi ko naman sa inyo, tubig, mineral, environment, puno kahoy. Pero leader, kailangan spiritual ang leader. Kailangan meron ding konsyensya. So kung bakit po hindi nakinig si Mayor Isko, despite po na sinabi niyo na hindi niyo siya masusunod? Mag-usok pa siya noon. Kailangan makatingin ng magupit ng tadhana. Nakatikim na ako. Walang katingin. So si Senator Manny po kapag tumakbo ng presidente, susuportahan niyo hindi? Not necessarily. Pag-iisipan natin mabuti. Kung ano makakabuti para sa atin, sa bansa, yun ang gagawin ko palagi. Pero by the time nasa Kongreso kami, we will do our best to do everything we can as lawmakers to improve the quality of life of Filipinos. God did not create the Filipinos to become poor and mendicant. He gave us everything, but we are not doing our share. Kayo po